Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. Pero bago ang lahat, shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan. No? At eto na nga mga kababayan, VP Sara Duterte naniniwala po no, na mayroon pong nagtraidor sa kanilang kampo no, para mahuli po etong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino kaya yon? Yan na nga ba sinasabi natin no? Siguro dahil sa politika, mga kababayan, ay meron pong nagtraidor o meron pong bumaliktad no, at nag-leak no, ng kanilang usapan o impormasyon, mga kababayan, o mayroong nagbigay ng maling impormasyon. Kaya naman itong dating Pangulong Rodrigo Duterte nahuli po, no? VP Duterte naniniwalang may nagtraidor kay ex-President Duterte na nauwi sa kanyang pagkakaaresto, no? Naniniwala ang kampo ng mga Duterte na may nagtraidor sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, mga kababayan. Okay, so wag na natin patagalin to. Umpisaan na natin. Sino kaya sa palagay ninyo, no? Yung nagtraidor na yan at nilaglag, no? Ang dating Pangulong Duterte. Sino kaya yan sa palagay ninyo, mga kababayan? No? Yung kasama ata nila to sa Hong Kong. No? Sino kaya yung tao na yan? Ano sa palagay ninyo, no? Tuloy natin tong balita na to. Mula sa News 5 Everywhere. Naniniwala naman ang kampo ng mga Duterte na may nagtraidor sa dating Pangulo na nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Nako, ano kaya to, no? Sino kaya itong traidor na to, mga kababayan? At tanong, bakit niya ginawa yon? No? Kung meron man, no? Bakit niya ginawa yon? Diba? Bakit ginawa na mag-traidor, no, o ilaglag itong dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sigurado sisigaw na naman yung mga nasa kabilang parlor niyan. Sasabihin na naman nila, ay, tinapalan ng pera yan. Ganun naman tayo mga Pilipino no? Madali tayong magbato, no, ng putik sa kapwa. Diba? Ganun lang kadali yun. Sabihin lang na pagka ganyan may nagtraidor, sasabihin nila, natapalan ng pera yan, kaya ganyan, kaya bumaliktad yan. Pero sino ba masisira? Diba? Sino ang masisira dyan? Yung tao na yon na kung saan ay sinasabi no, na nagtraidor. Diba? Yun yung malaking tanong ngayon dito. Sino kaya yung tao na yan na nagtraidor no, dito sa dating Pangulong Duterte? Malapit ba yan? No? O close ba yan ng mga Duterte? Diba? May tuturing bang kanang kamay yan ng mga Duterte? Yun yung tanong sino yung tao na yan? Diba? So ngayon, makikita natin, wala na sila mapagkakatiwalaan sa kanilang kampo. Parang ganon. Dahil imagine ninyo, no? May nagtraidor sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Magkakasama sila sa Hong Kong Ala ng bise, sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Yun yung masaklap doon, di ba? Yung kasama ninyo, no, tiwalang-tiwala kayo doon sa mga kasama ninyo, in the end, ilalaglag din pala kayo. So, paano pa magtitiwala ngayon etong mga to, no, sila VP Sara, doon sa mga kasama nila, kung sa loob mismo ng kanilang sirkulo, meron nagtitimbre sa labas, di ba? Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think
meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago no na uuwi si Pangulong Duterte. So, alam naman talaga lahat, no? At kaya nga siya inabangan sa kanyang pag-uwi, mga kababayan, inabangan na siya. 'Di ba? Ang masaklap kasi doon masyadong open na open 'yung nangyari. 'Di ba? Masyado nilang ibinunyag kung kailan uuwi, kung kailan darating, 'di ba? Kaya ayun, naitimbre na. Nahuli. Grabe naman yung traidor na yan. Sino ba yan, mga kababayan? Sino ba yan? Ayon pa sa bise, mismo si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyong agahan ang kanyang flight pauwi ng Pilipinas. Kahit So, nalaman na maagang uuwi, no? Itong dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Kasi kung hindi nila inagahan 'yan, no? O hindi nila sabi natin ito yung plano natin, agahan natin yung pag-uwi para hindi nila alam. 'Di ba? Sabi natin ganito yung uwi natin. Kunyari, 6:00 ng gabi ang uwi natin. Gawin nating tanghali. No? Naitimbre dun sa kabila. Kaya nahuli sila. Inabangan agad sila, mga kababayan. O kaya, ang announcement nila, bukas pa kami uuwi. No? Nangyari, ngayon sila uuwi, naitimbre, nahuli sila. Nahuli ang dating Pangulong Duterte. So, meron nga, nagtitimbre. Di ba? May ahas sa kanilang hanay, kung ganon. na may arrest warrant na. Inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa korte kapag isilbi ang warrant pero hindi nga ito ang nangyari. Nang ilipad na ang ama niya pa Netherlands, agad daw naghanap ng abogado si VP Sara. Kaya siya mismo ang pumili sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman para maging lead counsel ni Duterte. So hindi nila akalain, mga kababayan, na gano'n na mangyayari. So siguro ang feed sa kanila, meron kang warrant, no? Meron kang warrant pagdating mo ng Pilipinas. Pero, ihaharap ka muna sa korte ng Pilipinas. So, sila naging kampante. Diba? Naging kampante sila. Kaya pagdating dito, hindi nila alam na gano'n na pala yung mangyayari. Ididiretso na sa dahig, mga kababayan. No? Mali yung impormasyon na ibinigay sa kanila. At yung impormasyon na napag-uusapan nila sa loob ng kanilang sirkulo, naililik sa labas. Diba? Nalalaman dito sa Pilipinas kung ano yung galawan nila. Diba? At syempre, kung ilan lang sila ro sa nag-uusap, doon sa sirkulo na yon at nailabas, yun yung mga isa doon, sa mga tao na yon ang nagbenta sa kanila. Diba? Ang tanong dito, ano magiging reaksyon nung nandun sa kabilang parlor? Diba? Ano magiging reaksyon ng mga tao na sumusuporta sa mga Duterte? Kasi nakikita nila unti-unti, diba, na nasisira na yung hanay o yung kumbaga sa yung kampo ng mga Duterte. Nadudurog. Diba? Si Senator Bato nga ayaw nang pumunta ng dahig eh. Ayaw na sumuko sa ICC, nagbago na rin ang isip. Kasi sabi niya nung una, susuko siya pag may arrest warrant para alagaan niya sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, ayaw na niya, magtatago na lang siya. Yun yung masaklap doon, unti-unti silang nasisira na. Diba? Makikita natin dito na parang nade-demolish na sila, nasisiraan na ng loob, yung mga kasamahan nila. At ganun din malamang ang mangyayari doon po sa mga supporters sa kabilang parlor. Made-demoralize na yung mga yan. Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man si Nicholas Kaufman, ako po ang mananagot sa taong bayan. Sa ngayon, may mga kinakausap pang karagdagang dayuhang abogado si VP Sara pero hindi na raw niya papangalanan ang mga ito. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman na unang kinilala ng ICC bilang legal counsel ng dating Pangulo, posibleng kumalas na rin sa kaso matapos isugod sa ospital. Ayun si Senator Robin Padilla. Ano na siya dyan? Tagabantay na siya dyan. Tawag dito. Kawawa naman. Naging caregiver si Senator Robin Padilla.
Sabi nga ng mga kababayan natin naging taga-bitbit na lang daw siya ng bag doon. No, naging caregiver na lang daw siya doon. Alam mo, Senator Robin Padilla, siguro mas bibilib pa sa iyo ang sambayan ng Pilipino kung nandito ka sa Pilipinas at mag-iisip ka ng batas, no, na magagawa mo. No, kung gusto mo mga suportahan, no, itong dating Pangulong Duterte, gumawa ka ng batas, no, para masuportahan mo siya, no, para sa mga kung sakaling mailigtas siya, edi mas maganda para kung sakaling doon sa mga susunod na yung batas mo magagamit. 'Di ba? Kaysa nandiyan ka sa ICC, no, sa dahig, wala ka namang magagawa para sa sambayan ng Pilipino kung nandiyan ka lang. At sabi nga nung iba, naging na lang siya doon. No, naging caregiver daw at taga-bitbit ng bag. Hindi naman trabaho ng senator yan, Senator Batilla. Tapos isugod sa ospital. Nabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center Wawa at ngayon naman. ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya Sumuko na rin to si no, yung abogado nila, si Medialdea. Bumigay na rin. Siguro sa sobrang stress, bumigay na rin yung katawan. malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, nananatili pa rin sa dahig ang Vice Presidente. May return ticket na raw siya sa Abril, pero hindi pa tiyak kung kailan siya eksaktong makakauwi sa Pilipinas. Nilinaw rin ni VP Sara na tuloy ang trabaho niya kahit nasa abroad siya. Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero pag-amin ng Vice, tanggap na raw niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Yon, tanggap na nila na hindi na makakabalik ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. So ngayon pa lang, tinatanggap na nila yung kapalaran ng kanilang ama. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi Ano masasabi nyo doon mga babayan? Wala na raw siya nararamdaman. No, baga parang naging manhid na siya doon sa mga nangyayari, sa sitwasyon. No, anong opinion ninyo doon sa sinabi na yan ng ating VP Sara Duterte? No, i-comment nyo dyan sa ibaba. pointless naman na Exactly. mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Exactly, no? Ito, nakikita ko, nandiyan na nangyari na yan, no? Nadala na siya sa ICC. It's about time na talagang harapin na, no, ng mga kababayan natin na nandoon na siya sa ICC. Ang tanging magagawa nyo na lang, no, magdasal kayo, no, na kung ma-absuelto siya, no, sa ICC. Yun na lang ang tanging magagawa ninyo, no? Parang moral support na lang. Pero wag na kayong magdagdag ng kaguluhan sa Pilipinas dahil hindi yan makakatulong. Pakinggan ninyo yung sinasabi ko, mga kababayan, hindi yan makakatulong. Kahit anong gawin ninyong panggugulo sa Pilipinas, no, sa paghahatak ninyo ng mga rally, hindi yan makakatulong. Walang magbabago dyan sa desisyon ng ICC at baka lalo pang magalit ang ICC, no, imbis na pawalan sala siya, mapagbigyan siya, no, dahil sa ginawa ninyo, lalo nyo pa siyang nilaglag. Diba? At yung mga bumibira sa ICC, tigil-tigilan nyo yan. Pag napikon sa inyo ang ICC, yari kayo. Diba? Yung mga bumibira sa ICC, tigil-tigilan nyo yan, mga kababayan. Sabi sa inyo, hindi makakatulong yan. Kung talaga sumusuporta kayo sa mga Duterte, suportahan ninyo, no? Ako, yung sinasabi ng iba na pinagdadasal ninyo kasi walang Diyos yan, no? Alisin na natin sa yun, sa tawag nito, argumento yon. Dahil siyempre lahat naman tayo naniniwala sa Diyos, di ba? Kung yun yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte, may sinabi siyang hindi maganda, no, sa Panginoon, hayaan natin siya doon, no? Pero wag nating alisan ng karapatan yung mga kababayan natin na merong paniniwala, di ba? So kayo na mga tao na sa kabilang parlor na ganun, no, may paniniwala rin kayo, irespeto ninyo kung ano yung paniniwala ng ibang tao. Kung gusto nila ipagdasal yung tao na yun, so be it. Hayaan natin sila.
'Di ba? Kasi hindi hindi ano pa rin yan baga labas na yan sa usapan. 'Di ba? Yung taong pinagdarasal nila para maging mabuting tao. Siguro ganun yung isipin natin sa positibong pamamaraan. No, yun lang yung masasabi ko doon. Kasi tayo rin naman minsan may mga taong galit tayo, 'di ba? May mga gumagawa ng hindi maganda sa atin, ipinagdarasal natin sila. 'Di ba? Na maging sana maging maganda na ang buhay niya. Sana magbago siya. Parang ganun din, no, yung panalangin ng mga tao na yan, yung mga pinagdarasal nila, 'di ba? So isipin na lang natin sa ganung argumento, 'di ba? Mas maganda pang tignan, 'di ba? Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Hindi na maibabalik, Pilipinas. wala na. Pinasalamatan naman ni VP Sara sa Senador Amy Marcos sa paglunsad ng pagdinig sa Senado, kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero sa kabila niyan, wala pa raw silang napag-uusapan tungkol sa posibleng endorsement sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Ayan, no? Yun na yun, mga kababayan. Ano masasabi ninyo, no, dito sa mga balita na to? Dating Pangulong Duterte, hindi na makakauwi sa Pilipinas. No, i-comment nyo sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.